kung ikukumpara natin ang ating simbahan or ang ating mga community sa mga kapatid natin sa born again, ay hindi ko tayo makakaano. Malayo-malayo tayo. Napaka-advanced nila sa system. Napaka-advanced. Ang mga born again po, pag talagang doon pa lang sa social media, iba na yung atake nila. Lalo sa prayer meeting, iba po atake nila. So tingnan natin, paano tayo makakano, lalo po yung edad ninyo na, sige nga ho, amin ho tayo, sino sa inyo nahihirapan ng cellphone minsan? Kayo ho ba yung mga uri ng tao na pag nag-cellphone mataas ang brightness? Mababa. Mataas ang brightness? O hindi mababa. Malaking font? Yes. Na kahit itago mo, basa ng katabi. Yes. At kayo yung nanonood ng video na kailangan naka-full volume. Di pa naman. Tingnan natin to. Di pa naman. How to be alive online. Sabi ng isang born again church sa Amerika, sabi niya, by using tools like social media, websites, and even smartphones, we can meet people where they are online and share the gospel in ways that feel personal, accessible, and timely. Yun ang problema po natin ngayon. Hindi natin alam kung paano gagamit ng social media. Totoo o hindi? Totoo o hindi? May mga community pa rin po pag nag-post sa social media, akala mo nag-report sa kumpanya. Ang haba ng hindi ho ganon. Titignan natin paano magiging like online. Tignan. Hindi ko lang alam kung gagana po. Walang Samsung na po yan. Sige po, nagpasa na po natin yan. Sinasabi lang naman ng pastor na yan na minsan may nakausap siyang satanista. At sabi ng satanista, bago kami gumawa ng isang programa para tibagin ang isang relihiyon, we plan, we organize, and we do it step by step according to the plan. Kaya kung titignan ninyo, yung social media, lakas makahatak yan, ha? Totoo, hindi? Tignan nyo yung katabi nyo. Taas ang kamay ng mga lalaki. Mga lalaki. Imposibleng hindi ho kayo huminto pag may duman sa newsfeed yung nakapatit bra. Mapapatingin mo. Hindi ko rin tinitingnan. Tinititigan na lang. Hindi ko tinitingnan na ano lang. Oo, tuloy-tuloy na lang, no? Oo. Nakakaawa, no? Dahil nga mga ganyan, talagang binibig. Wala kang binindamit eh. Oo, dahil pag nga mga talagang binibigyan ng mission, no? Mini-mission yung mga yan. Pag inano mo sa Facebook, report mo, hindi delete mo na daw mali mo sa ano. Ganun. Oo, pero Facebook kaya Kita mo si brother, updated talaga sa mga picture, di ba? Organisado eh. Organisado eh. Lalo ngayon, tignan niyo po. We will look at the context ng gospel, di ba? On the last days, sabi ni St. Paul kay Timothy, di ba? Sa mga huling araw, ang mga tao magugumon. Di ba? Magugumon sa kalayawan. Di ba? Magugumon sila. Ang magiging maibigin sa salapi ang tao. Ano pinopromote sa social media ngayon? Pera. Kaya marami gusto ngayon mag-social media. Dahil sa pera. Ngayon, tignan natin to. Sabi ng Mark 16 verse 15, He said to them, Go into all the world and preach the gospel to all creation. Paano natin maaabot yun? Lalo ang good shepherd, paano maaabot yun? We need the tools. Kailangan natin social media. Napakahalaga po yung mga FB account, Instagram account, Twitter account, lahat ng SOCMED natin ay ginagamit natin in the light of the gospel. Amen? Yes. Handa na po ba kayo? Number 1, tignan natin. Ito yung ibibigay natin. Same as with that. Sa personal, sa face-to-face prayer meeting, kailangan mo yung time, talent, treasure. Kailangan din niya sa social media. Sino ho dito nakakatulog na pero hawak ang cellphone? Wala po kayo. Praise the Lord. Ligtas po kayo sa problema. Ano ho kinahihiligan niyo, brother? Radyo pa rin. TV po. Kaya sino ho dito yung mga nanonood ng YouTube? Madami. Yan. Ano ho pinanonood niyo sa YouTube? Balita? Hindi, spiritual. Mahjong?
Madyong. Mahjong sa YouTube. Meron po sila. Di ba? Ang mga kabataan ngayon, ini-encourage ko sa mga community, magkaroon kayo ng tawag namin tri-media ministry. Tri-media, social media, print ads, di ba? TV, kailangan tri-media yan. Kailangan inaaral kasi alam nyo, lalo sa Good Shepherd o yung iba't ibang community, hindi na ho tayo makaabante pag nakita nyo born again. Saglit lang yung TikTok nila. Walang isang minuto, 30 minutes lang. May video na sila. Yung mga cut ng mga preacher, nandun na agad. Kaya anong gagawin natin? Kung may mga social media po kayo, number 1, do not post your personal information. Sabay-sabay? Do not post your personal Delikado information. po yan. Kung gusto natin maging ano yung topic ninyo on social media, evangelization on social media, unang-una huwag mo kayo magpo-post ng personal information. Napakadelikado po niyan. Kahit ang mga pulis, sinasabi yan. Diba? Ano meron dito? Instead of each person watching out for their own good, watch out for what is better for others. Philippians 2 verse 4. Ano problema natin minsan sa social media? Mas maganda ho yung nagpo-post kayo, yung link upload on personal on personal. Dito. Hindi katulad sa community, kahit mag-upload ka ngayon, okay lang. Community basis yun eh. Pero kung ikaw ang gagamit, gusto mo makilala ka, huwag ka magpo-post sa personal information mo. Hindi mo alam, lahat na nakabantay niya, baka tinitiktikan lang yung bahay mo. Nag-post ka, 3 days ako mawawala, pupunta akong Boracay, pag-uwi mo, wala ka ng bahay. Wala ka ng gamit. Totoo, hindi. Napanood niyo ho ba? Hindi ko lang alam, marami ng balita to yung mga matatandang naloloko, yung nagpapadala ng pera. Yes. Hindi ka ba naman alam mo nang matanda ka na, tapos magpo-post ka pa, single ka, 75, may magchat-chat sa'yo, hey baby, 75 ka na, baby patawag sa'yo, kinilig ka naman. Kung yun yung pangalan, kayo mo ba yun? Wala akong problema kung kayo yun. Kung ikaw naman yung baby, okay na. Pero kung hindi baby pangalan mo, tapos siyawag ka ng baby, hindi mo naman kilala. Diyos ko, pag may edad, ang kilig na lang pagkatapos umihi Tapos gusto mo gano'n edad, kinikilig ka pa. Nakita niyo yung matanda na na-post, eto na nakaraang 2 weeks yata, yung nagpapadala siya consistent, 10,000, 5,000. Kakaawa. Ako, may kilala ko personally, naloko siya ng 50,000 pesos. Yung tawagin, love scam. Asang-asa siya na may darating na balikbayan back sa kanya. Pero kailangan niya munang bayaran ng ganito. Amen? Kaya nga, sabi dito, risk of sharing personal information, identity theft, data breaches, social engineering, and privacy concern. Yung mga scammer dyan magagaling. Kaya dapat bago tayo mag-evangelize or social media, dapat maging muna tayo, mag-set muna tayo ng safety precaution. Mag-evangelize ka nga, wait, nakita niyo ba si Bong Sanchez nag-post sa kanyang address? Kahit si Brother Mike Bilarte, dinidiscreet yung address Kahit yung mga mukha ng mga anak Hindi rin sinasabi kung ano mga schedule. Delikado yun. Minsan di natin alam yung danger na gagawin natin. Oo, masarap mag-evangelize po on social media. Pero first and foremost, sinasabi ng Panginoon, dapat mag-ingat ka muna. Di ba nga lagi sinasabi, maging matalino katulad ng ahas at maging matapat katulad ng kalapati. Imagine mo, pag-post sa social media, nag-iisa lang ako ngayon sa bahay, ang lungkot. Tapos tinignan yung post mo, puro kami alahas, nagbibilang ka ng pera. Gulat na lang sila, 3 araw, di ka na active, yung pala, patay ka na. Delikado yun. Kaya yung mga bata, dapat pinagsasabihan natin, lalo higit yung mga may edad na. May isang magnanakaw pumasok sa bahay. Kwento lang po Kwento lang. May isang magnanakaw pumasok sa bahay. Pagpasok sa bahay, tinalian yung lalaki. Tapos sabi sa babae, ilabas mo yung jewelry box mo. Ilabas naman.
Pero habang nilalabas mo yung jewelry box mo, labas mo muna yung yung red velvet na cake dyan sa rep ko. Nakanta ka siya. Hindi, saglit. Lahat na ba yan? Oo. Meron ka pang Rolex galing sa kapatid ko Nung nailabas, may $50,000 ka, galing sa mama mo. Taka nga yung babae. Bakit alam na alam mo yung mga meron ako? Kami? Oo, kaibigan ba kita? Oo, saan? Sa FB. Ang dami ng totoong kwento na pinatay ang mga kaibigan dahil sa pera. Amen? Amen. Ang dami na rin mga may edad ang ginahasa. Itatay. Hindi totoo yun sa balita, di ba? Kasi yung mga posting, personal yun. Kaya pag nakita nyo, bihira sa mga bilyonaryo at milyonaryo ang may sokmed. Di ba? Kasi ayaw nilang masundan ng mga tao yung kanilang private life Nung hindi po ako aware sa ganito, halos lahat ng talk na meron ako, updated sa posting. Nung naiintindihan ko to, after the pandemic, hindi na po ako nagpo-post kung saan ako nagtotalk. Mahirap na. Baka akalain nila, porket nagtalk ka sa Good Shepherd, malaki bigayan. May mga ganyan. Hindi mo na hinihingi, pero minsan talagang dumarating ang demonyo sa buhay. Pero sa awa naman ng Diyos, sa 20 years, naligtas ako ng Panginoon dyan. Amen. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat-ingat sa pagpo-post. Sabi sa katabi, hindi nyo po ako katabi, sabihin nyo sa katabi nyo, mag-ingat-ingat sa pagpo-post. Lalo yung mga tumatama kung saan-saan. Sabi ni Brita ni Manigo, before sharing personal information with someone you feel you can trust, ask yourself a very important question. Will the information I share ruin my reputation or land me in jail if me and this individual ever stop communicating? Baka kasi totoo yan. Baka masira ka sa pinag. Kasi ngayon yung mga tao, kapag may gustong gawin sa'yo, i-screenshot lang yung mga pinapopost mo Tapos sasabihin nila, pinatatama mo sila. Cyber libel yun. Cyberbullying yun. Kahit wala kang pangalan na binabanggit, pero sakto sa kanila, didemanda kanila. Sabi dito, just like you wouldn't give the robber the gun to use against you, don't give people information they can use against you. Amen? Sino ho dito ang gusto pang humaba ang buhay? Siyempre. Taas dalawang kamay. Gusto? Mag-ingat sa ipopost sa FB, ha? Amen? Lalo po yung mga may edad. Yung mga may edad kasi talagang updated po, ha? Totoo yan nga, doon tayo sa totoo, ha? Oo, pwede na kung late, mas maiging late upload kaysa updated. Amen? O, palakpakan natin ng malakas si Lord. Pangalawa, post to glorify God. Pakiulit nga po. Post to glorify God. Evangelization, social media. Dapat yung mga post mo, nakakaluwalhati sa Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Amen? Ilan na ba ang nag-away sa social media? Dami na. Dami. Di ba? Ilan na ba sa mga community yung nag-left the group? Tapos pag nagle-left the group niya, mabantayan naman yung social media nung inalisan niya. Pati doon, nung gunggulo, ang reaction hindi, yung iba naka-heart, yung iba naka-like siya, ang reaction angry. Tapos pag sinerch mo, dating member din. Kaya tayo, kung magpo-post tayo sa social media, see to it na nag-glorify si Lord. Brother, masama ba mag-post ang bakasyon namin? Pwede. Ulitin ko dapat late upload. Amen? Halimbawa, nag-swimming kayo sa Boracay, nandun po kayo sa, yung sa Crystal Kayak, tapos nakatupis lang kayo, sister. Diyos ko naman talaga, no? I-late upload nyo. Aba, walang mahiya kung talagang expressive ka sa edad mong yun. Pero tingnan natin, it will glorify God ba?
Minsan may mga nagpo-post sa FB, sa social media, ayaw na lang, kulang na lang banggitin yung pangalan. Pero may pinatatamaan. Tama, mali. Kung talaga matapang, itag nyo. Nakakaya, di ba, minsan? Part ka ng isang community, tapos yung post mo parang mabait ka na pag Miyerkules. Pagdating ng Webes hanggang Martes, salbahe ka na. No, pero tatahimik ka siyempre ng linggo, siyempre, linggo yun. Simba muna ang suplada. Oo. Pagdating ng Lunes hanggang Martes na, ayan, halimaw na naman. Di ba? Iba na ang social. Noon, malalaman mong may issue ang kapitbahay mo kapag nagchismisan magkakapitbahay. Amen? Ngayon malalaman mo, magugulat ka ngayon, nakabantay lahat sa FB. Lalo yung condolence, yung nagpauso yung papalitan mo yung profile mo ng kandila. Hindi ko makuha talaga logic dun eh. Yung pinalitan yung profile ng kandila, tapos hindi naman sinabi kung sino ang namatay. Huhulaan mo pa kung sino namatay. Tatanungin mo pa. Di ba? Magko-condolence ka, pero babasahin mo muna yung comment bang, sino kaya namatay? O tingnan mo yung picture, sino nawala dito? Minsan, may mga posting din tayo na gusto natin mag-glorify si Lord, pero minsan, talaga namang, lumarating naman talaga. Na may mga posting tayo sa social media na talaga minsan magdududa yung katabi mo eh. Talaga, sa Diyos ba to? Di ba? Lalo yung mga nakikisawsaw sa mga chismisan ng mga artista naghiwalay. Yung cheating issue ng mga tao hindi mo naman kilala, nag-like ka, nag-comment ka. Kilala niyo si Sunshine? Patay na, di ba? Pero bago mamatay si Sunshine, sino unang namatay na artista sa Pilipinas? The Queen of the Philippine Movie. Gloria Romero. Ang aga-aga, di ba? Gloria Romero. Ano yan eh? February yata eh? January, di ba? Pero malupit kay Sunshine. Ang aga-aga, 7:30 in the morning, nag-chat yung mga kaklase ko nung high school. Dalawang babae. Tol, mag-online ka, video call tayo. Di online naman ako, 7:30, nakahiga pa ako pag online ko. Naka-off cam pa ako. Sabi, Tol, alam mo naman yung balita, patay na si Sunshine. Pinuso pa natin yan. Nakasama ba natin kumain si Sunshine? Tol, ano ka ba? Di ba si Sunshine yung nagpakinig sa atin nung kabataan natin? Oo, pero hindi naman tayo kilala yan eh. Di ba, Mature Garden? Inaasap ko sila, pupusa ko sa GC namin. Sabi nila, akala ko ba hindi nyo kilala si Sunshine? Bumabawi lang ako. Yung ang sarap ng tulog ko, babalitaan nyo ako ng namatay, tapos hindi kami close. Amen? Totoo, di ba? Minsan may mga pinapost tayo na wala namang connection sa buhay natin. Sino dito madalas nagpo-post sa mga ulam? Mga pagkain? Wala? Post ko puro sa Diyos. O kayo, ligtas sa hukay dalawa, di hukay ng cellphone. Oo, ha? Sino dito nagpo-post sa mga lugar-lugar na gustong puntahan? Anong lugar yung brother? O, di ba? Tapos yung mga background, yung mga tuktuging sa Iloilo, no? Late upload. Late upload. Di ba? Yes, kasama ko po yung team. Huwag na huwag yung ipopost sa unang-una, sabay-sabay. Family problems. Mas malakas. Family Ano problems. yung ba pinag-uusapan kayo sa social media? Ako, ayoko nun. Kapag may problema kayo, katulad na nangyari kay Andy Eigenman, di ba? Saka kay Pilma. Sa totoo lang, wala naman tayong kinalaman doon kahit artista yung mga yan eh. Pero yung mga tao, di ba? Sausaw dito, sausaw dito. Halimbawa, ikaw sisang may problema ka sa pamilya, pa-post mo. Di ba? Kuhay pa ba mister mo? Alam nga naman yung post mo yung mister ko, tagal na hindi umuwi. Yun, nagjo-joke ka lang. Di ba? May mga mako-comment dun, no? Ganyan talaga mga lalaki, may babae yan. Sagutin mo sa dulo, kasi patay na. Kaya mga tao eh. Viral video. Alam na nga viral, alam nang nakakatakot. Sex scandal.
Yung mga na-aksidente, na tanggal yung ulo. Maggugulat din na. May isang viral video sa ibang bansa, tuwan-tuwa pa siya eh. Oh, nung na-aksidente siya, nandun siya sa ambulansya. Dok, ano nangyari sa akin? Okay ka naman. Ay, salamat sa Diyos. Eh, nasa ano ho yung paa ko? Nasa kabilang ambulansya. Okay din naman siya. Magtutok ako noon one time, yung member namin sa music ministry, nanonood ng viral video. Yung mga rebeldeng nakahuli ng sundalo, tapos pinahihirapan yung sundalo. Eh, nakakadiri naman talaga. Pinapanood pa sa akin bago ako mag-talk. Di tuloy ako makalanding-landing sa to kasi nakatatak sa utak ko paano binabalatan yung paa, paano ginigilitan sa leeg. Viral na nga eh. Fake news. Oh, ang daming fake news na kumakalat sa simbahan, sa gobyerno, maging minsan sa ating mga community. Di ba? Dapat wag natin pinopost yan. At yung post na para maghamon lang ng debate. Isa sa mga bagay na dapat iniingatan natin ay mag-post ng mga bagay na makasasakit sa ibang relihiyon. Bagamat may karapatan tayo at tungkulin natin ipagtanggol ang ating pananampalataya, pero hindi sinabing maghamon ng away. Amen? Yes. Halimbawa, alam mo ng Iglesia ni Cristo Day, July 28, tapos nag-post ka, dinuguan. Magpo-post ka, mamimigay po ako ng dinuguan dito sa Tandang Sora, ang sinuman po mga nandyan ay mamimigay po ako. Di ba? Alam mo Ramadan ng mga Muslim, di ba? Magpo-post ka, mamimigay po ako ng lechon dito sa area ng Quiapo, malapit sa Golden Mosque. Di ba minsan tayo, pag yung knowledge natin about faith ay hindi pa ganun kalalim, pero yung eagerness natin to defend our faith ay malakas, di ba? Ang hilig natin makipagdebate. Natutunan ko sa 20 years sa pagiging preacher, mahirap makipagtalo sa tanga. Oo, mahirap po. Halimbawa, makakita ka ng limang mayaman, sumama ka, pang-anim ka na. 5 matalino, sumama ka, pang-anim ka na. 5 gwapo, 5 magaganda, sumama ka, pang-anim ka na. 5 tanga, sumama ka, pang-anim ka na. Pa makikipagtalo ka. Wala namang may bubungan nun. Amen? O, tignan niyo ho yung katabi niyo. Yan, nakikipagtalo yan kahit walang post. Totoo hindi? O, pumalakpak tayo ng malakas sa Panginoon ngayon. Sige, malakas. Dahil hanggang ngayon, may mga katabi ka pa hindi maintindihan ng announcement sa GC. Nag-announce ka sa GC, iba yung pagkakaintindi. Nag-left the group. Nung naiintindihan, nagpabalik sa group. Sabi ni Dwight Moody, many are professing Christian is a stumbling block because his worship is divided. On Sunday, he worships God. On weekdays, God has little or no place in his thoughts. Yung brother, kahit paglilabas pa ako ng sama ng loob sa SOCMED, siguraduhin mo lang hindi ka makakaladkad. Kasi minsan naglabas ka lang ng sama ng loob, iba yung intensyon ng tao. Halimbawa, sa mga may edad, nag-post ka lang na para akong nahihilo. Ganun lang. Alam niyo naman po mga may edad, walang pinipiling i-post eh. Kahit kayo naglalakad lang sa eskinita, binamay day eh. Totoo hindi. Nakaupo lang yung apo, pinicture, minay day. Bumili ng talangka sa palengke, pinay day. Pati yung mga nananahimik na pasayro sa jeep, nangungulangot, minay day. Di ba? Iingat tayo sa gano'n, ha? Amen? O, pangatlo, share your encounter with God. Sabi dito sa Mark 5:19-20, ito yung lalaking sinaniban ng demonyo, ng marami. Sabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at sabihin mo kung anong ginawa ng Panginoon sa iyo at kung paano siya nahabag sa iyo. At umalis siya at nagsimulang ipangaral sa Decapolis kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanya at ang lahat ay namangha. May weekend seminar po kayo. Kailan po yan? March 22. Alam niyo, maganda nga sa weekend, yung nagpo-post ka, kwento mo kung ano yung naranasan mo sa weekend seminar. Pero wag mahaba. Hindi yung nagbasa sila ng nasa Quiapo, nasa Fairview na di patapos, binabasa.
Maikli na lang po ang attention span ng tao ngayon. Halimbawa, weekend seminar. Nag-enjoy kami doon kasi wala kaming ginawa kundi kumain matulog. Ano intriguing doon? Kwento mo ano na-encounter mo sa weekend seminar. Kailangan nagkukwento ho tayo. Sabi dito, wala. We encounter God in the ordinaries of life, not in the search of spiritual high and extraordinary mystical experience, but in our simple presence in life. Eto, katulad nito, umaating po tayong prayer meeting. Dalawang bagay. Umaating po ba tayo dahil ito ay required o dahil tayo ay inspired? Inspired. Inspired o required? Inspired. Kasi kung umaating ka dahil required, darating ang araw, ma-expired. Yes. Oo. Yung kaya ka lang umaating, ay, naku, yung shepherd ko kasi pag di ako umati, magagalit. Yung shepherd ko, pag hindi ako umati, nagmumukha iba na, hindi na siya shepherd. Mukha na siyang wolf. Kasi pag umaating ka, nagsaserve ka kasi required, ay talo ka. Pero kung umaating ka dahil ikaw ay inspired, ay, magpupuel yan hanggang sa mas maganda. Amen? Amen. Pwede mo, dapat meron kang inspiration. Pag nagpo-post ka sa FB na may prayer meeting kayo, pag anong meron sa prayer meeting? Ang sarap ng merienda pagkatapos. Ha? Anong meron sa prayer meeting? Papunta ka pa lang, papasok ka pa lang. Naabangan ka na ni Lord. Tuwang-tuwa na si Lord. Yes, yung anak ko kahit paano, Miyerkules kahit paano, tahimik mo na ang bibig niya. Kahit paano, Miyerkules, medyo okay siya. May mga suplada mo ba rito? Siyempre, walang aamin. May mga matataray mo ba? Meron. Meron. Oo. Mataray po kayo sa Lodi. Pag kailangan magtaray. O pag kailangan magtaray, no? Inilulugar, no? Yung Yes. taray. Yung sa kanto ng EDSA, sa Quezon. Ay, hindi. Lugar yun, eh. Di ba? Kasi alam niyo po ang problema natin sa evangelization. Akala natin, kailangan natin lagi i-preach yung gospel. No. Isa sa mga forma ng evangelization, pwede mo yung encounter mo kay Lord. Sino dito yung dati ay wala talagang alam sa pananampalataya niya? Siyempre kami, dati. Pero nung pumasok siya sa community ito, ang dami niya natutunan. Amen. Amen? Dati nung wala ka sa community, di ba pag nagdasal ka ng rosaryo, di ba? Dalawang bagay. Kung hindi ka inaantok, mabilis. Oo, Nahabol. totoo yun eh. Pag wala ka sa community, yung manang-manang ka lang sa simbahan, yung ayaw ka maturuan, yung mga nagdadal ng rosaryo, talagang karerahan yan. Baka ginawang Mariano, pupulungan, grasya, Panginoon. Hindi ka pa tapos, may Santa Maria na eh. Oh. Totoo hindi. Kahit salita niya eh. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, Santa Maria, panalangin mo sa... Sa BF Paranaque nga, 2,000 Hail Mary ginagawa noon eh. Nung nandun yung Nazareno ko eh. 2,000 Hail Mary. Sa sobrang tagal, dahil 8 hours ng 2,000 Hail Mary, yung iba, talagang ang trip nila, magsisimula alas 9 ng gabi. Ang tapos niya, alas 5 ng umaga. Eh kasabayan namin, puro 60 pataas, yung mga pwede nang kunin ni Lord any moment. Yung kaya pala sila nagtutukaw sa Hail Mary, preparation na nila. Sabi ko, huwag na tayo hindi kailangan eh. Kada lipat na Nazareno, 2,000. Eh first time, naglipat ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ang nakasabay namin, yung biyena nung may-ari ng bahay. 81 years old. Ilan lang kami kabataan? 4 lang. Natulog lahat. Siya lang katabi namin. Eh 2,000 yun. Petition number 8 pa lang kami. Nung yung matanda sumalang, sabi niya, hayaan niyo na ako, sabi niya. Baka kayong 3 kabataan, matulog na kayo, iwanan niyo kami ni Brother Balong. So, dalawa kami nagsasagutan ngayon. Nung siya yung nagdadasal, talagang malumanay pa eh. Ilongga eh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Ako naman sasagot ako, syempre, yung mga Holy Mary, Mother of God. Nung ako na nag-lead, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Pagdating niya sa kanya, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners na la Abadet, Amen. Abadet, Amen. Sino si Badet? Yung pala our dead. Sabi ko talaga nung sumunod, huwag na ho tayo mag-2,000 Hail Mary ko. Ang tingin nyo lang dito, requirements. Amen? Yes. Huwag rin kayo mag-post na sa FB ko, ang tingin ninyo, requirements.
Ang sarap-sarap magkukwento ka tungkol sa encounter mo to Lord sa weekend. Kung anong ginawa sa buhay niyo mag-asawa, kung anong ginawa nito sa buhay ng pamilya. Na nung pumasok ako sa ME, nung hindi pa ako pumapasok sa ME, mataray ako, suplada ako. Nung pumasok ako sa ME community, naging halimaw ako lalo. So, na-encounter ba kay Lord? Miss Minchin lang. Di ba? Oh, and last, be a part of online ministry. Oh, dahil po ba sa inyo marunong sa mga gadget-gadget? Wala? Hindi masyado. Si Raquel. Yes, sister. Konti. Tignan niyo po ito ha. Dapat teach someone how to use gadget and volunteer using your free time. Sinasabi ko to sa mga kabataan, sa mga sailors, kayo ang may kakayahan dahil mundo nyo yan. Mundo ng mga kabataan ngayon yan ng Gen Z. Dapat tinuturuan nyo yung mga nanay at tatay, mga lolo't lola sa loob ng ME community. Paano gumamit ng gadget. Amen? Kasi minsan yung matatanda, kahit ka-chat mo, pag nag-react sa'yo, like lang, malaki pa. Diba? Pipindutin na malaki. Tapos minsan pag nag-type, capital letter, hindi mo tuloy alam kung sinisigawan ka. Tignan niyo po ito. Sabi ng 1 Peter 4:10, each one has received a special gift, employing it in serving one another as a good steward of the manifold grace of God. Katulad po ni Sister, marunong, sana nai-equip yung marami. Ganito ang tamang paggawa ng PowerPoint. Ganito yung tamang paggawa ng announcement. Ganito yung tamang paggawa. Lalo sa cellphone, paturo po kayo sa mga anak nyo. May mga picture po ngayon mga cellphone na dapat inaaral natin. Kasi magugulat ka na lang, di ba? Yung mga walang alam sa cellphone, magbi-video call, tapos na ilalagay sa FB Live. Doon pa sila nagchichismisan. Ay, si Maring patay na pala. Oo, paano yung asawa kumapit? Ayun, na-stroke. Naka-FB Live. Ako sinasabi ko talaga sa mga sailors at sa mga youth, turuan nyo yung community. Ang laki ng advance ng, ulitin ko, laki ng advance sa mga kapatid natin sa ibang sekta. Luging-lugi tayo. Luging-lugi. Tignan nyo ho yung katabi nyo. Sige ho, tignan nyo yung katabi nyo. Yan ho yung nagse-cellphone, bago niya i-charge, kailangan lobat na. Yung pumupula-pula ng ganon. Amen? Tapos yan yung mga, lalo taas ang kamay ng mga nakailang palit ng FB account. Wala naman. Praise the Lord. Kasi yung karamihan po, kaya nagpapalit ng FB, nakalimutan ng password. Ano, hindi. Magugulat ka. Iba na naman to. Naiyak ko kasi, hindi ako makabalik. Nakalimot. Na-log out ko kasi. Lalo ngayon po, mga scammer, gagawa lang ng pangalan mo, tapos blank mo yung mukha, tapos mag-add friend na. Ay, ako maano ko dun. Itikuloso ako dun. Yung scammer, one time. Yung uso pa, text scammer, di ba? Ngayon. Noon, text scammer. Akala ko nga, matitigil yan ngayon eh. Dahil sa SIM card registration, hindi rin naman eh. Amen? Alam niyo yung pinakadelikado ngayon, yung mga FB niyo po, wag ko kayo nagpo-post na dun sa account niyo, halimbawa sa SOCMED, dapat yung details yung hindi masyadong naka-broadcast. Lalo yung inyong mga number. Yung cellphone number. Iba nilalagay yung number. Kasi pag yung may FB po kayo, anak nyo nakakaalam. So hindi kayo pwede magkaroon ng apam. Oo, diba? Bawal. Yun na ba kayo? Oh, so sayang, no? Wala, anak niya may hawak eh, no? Paano siya mag-entertain? Hello, baby. Sino? Hindi baby pangalan ko eh. Kasi ganito yun, ha? Tuturuan po natin. Pagdating sa social media, lalo po yung mga media, ingat po kayo. Kasi magugulat na lang kayo. Pag sinerch mo yung pangalan mo, ang dami lumalabas sa pangalan, puro ikaw. Dapat nire-report yun. At kapag nasa loob kayo ng community po, kapag yung inyong ka-sister ay bigla nag-friend request sa'yo, Tinatanong ko. dapat tanong nyo kaagad siya. Yes. Amen? Yes. Pero di ba may mga nabiktima na niyan? Dapat tinuturuan talaga. Yung scammer nga, kasama ko ate ko sa ospital, nag-text pa eh. Sabi niya, Tol, sabi niya, nasa ospital kami. Nasa ospital talaga kami.
Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, tol, ate mo to, nasa ospital ka. Katabi ko ate ko eh. Ano nangyari sa'yo? Na-aksidente kami. Na-aksidente talaga yung anak. Sabi ko, ano nangyari? Kailangan ko ngayon ng 5,000. Kasi mag-ano kami, o-operahan eh. Nga lang hindi tumama. Kasi yung pamangkin ko, ang basag niya yun sa bungo. Tumama sa bangketa. So, layho yung mata ng pamangkin ko kasi basag yung pinaka dito. So, kailangan palitan ng titanium yung mula dito sa ilong hanggang dito. Pero ang galing po ng Panginoon, magdamag ko pinipray over yung pamangkin ko. Thursday ng gabi, pinagpalipas yung maga ng Friday sa Saturday. Pagdating ng Sunday, chinek up ulit, nagulat yung doktor. Buo yung bungo, nawala yung dapat tanggalin. Amen? Amen. Palakpakan natin Thank you, yung Lord. himala ng Diyos. Thank you, Lord. Kaya sa ISAB, alas 12 ng gabi, ka-text ko yung scammer. Sabi niya, kailangan ko 5,000. Bakit? Kasi yung pamangkin mo, may bukol sa paa. Sabi ko, nasa ospital din ako. Bakit? Kasama ko yung totoong pamangkin ko eh. Sino ka ba? Puntahan kita dyan. Wala na, nag-block na. Ilang FB account yung mga nagchat-chat, lalo yung mga nanghihingi ng pera. Lalo, eto ha, taas ang kamay ng mga nagsusokmed, taas ang kamay, nag-FB. Eto, papaalalaanan ko po kayo ha. Yung mga napapanood nyo pong ads, huwag yung pipindutin. Huwag yung pipindutin ha. Hindi mag-react, huwag kayo magre-react. Kahit anong ads yan. Tanong nyo ako bakit? Sabay-sabay. Bakit? Ang tawag po dyan ay scam. The moment na pinindot niyo po yung sister, matatrace ho nila ngayon yung account nyo, ang dami hong IT expert na. Magugulat ka lang, di ba? Makaka-receive ka nga ng text or ng chat eh, na yung BDO account mo, BPI account mo, GCash account mo. Oh, dapat may nagtuturo. Amen? Kaya nga sinasabi dito, sabi ni Rick Warren, serve banking as a ministry as opportunity, not an obligation. They enjoy helping people meeting needs and doing ministry. Kaya po sa aming team sa FPJ, yung Friendly Preachers of Jesus, isa po sa mga binibigay naming seminar is yung digital shepherding. Kasi mahalaga po ngayon na advance tayo in digital. Kasi kailangan natin makita na ang shepherding hindi lang dapat face-to-face. Dapat online din. Maganda naman yung nagpo-post ka sa FB ng yung prayer meeting, naka-live, maganda yun. Ulitin ko, dapat may catching words. Sa marketing strategy po, laging 3 words lang yung binabagsakan. Halimbawa, ano ba ito yung just do it? Halimbawa, parang Nike yata yan. McDo, love ko to. Puro ganun lang. Nag-post ka, ang haba ng sinabi mo. Yung nagbabasa, ano raw? Diba, weekend seminar, experience the Lord. Tapos. Prayer meeting, diba? Meetings with the Lord. Experience God's goodness. Ganun lang. Eh dapat yung mga may kaalaman or kung meron mo kayong makukuha na mga kabataan na pwede kayong turuan on social media evangelization, kunin niyo po. Mahalaga po yun. Lalo tigit yung mga may gumagamit ng social media na walang security features, nako, magpaturo po. Amen? Kasi minsan, sa kapipindot ho natin ng mga cellphone, di natin alam, nalilink natin. Nasisynchronize ho natin yan. Merong hong both ang cellphone na yung contact mo malilink sa Gmail. Kapag yun ho ay nahack ng mga IT, tapos na usapan. Pati yung mga kamag-anak mong hindi mo kinokontak, kukontakin nun. Magugulat ka na lang, napadala ka ng 50,000 pero wala kang nakuha. Amen? O sabi mo sa katabi mo, naiintindihan mo ba? Oo. Ang hirap po ng topic na to para sa edad nyo kasi. Kaya nga po. And last but not the least, pray and love your basher. Nako! Luke 6:27-28, but I tell you who hear me,
Love, Your enemies. love your Enemies. do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Sino ang nakaranas niyan? May basher. Da. Sa Basher, taas ang kamay. Alam niyo ho, dalawa lang klase ng basher. Yung nagre-react, yung isa naman nagbabantay lang. Anong naranasan mong basher, bro? Yung sagot ko sa ano, sa traffic rules. Hindi mga sumagot, no? Sabi na, ang sagot agad, bobo ka, hindi mo alam. Wala. Ay, totoo yan. Lalo magpo-post ka, tapos natapakan mo yung ideology ng iba. Oo, ibabash ka. Ako nga, 2022 election, ang ganda pa ng post ko eh. Magkayakap yung karikature ng naka-pink sa karikature ng naka-red. Magkayakap sila. Tapos dala-dala nila isang flagpole, banderang Pilipinas, sabi ko. Tapos na ang eleksyon, balik sa pagiging Pilipino. Yun lang ang inano ko. Aba, binasya ko ng isang seminarista pa. Sabi sa akin, hindi mo kasi alam ang karanasan ng martial law. Ba't wala naman ako dun eh? 1984 ako eh. Kahit naman, abuti ko yung martial law, ano masasabi ko? Sabi niya, sana tinitignan mo yung kalagayan ng mga biktima, iisa-isahin ko pa. Ang sinasabi ko lang doon, tapos na yung eleksyon, isang araw lang ang botohan. Ang totoo po mga kapatid, when you talk about politics sa social media, when you talk about God in social media, when you talk about ruling in social media, and private life in social media, debatable na lahat yan. Sa akin, sa gusto mong may kaaway ka. Katay-tahimik mong bumoto, BBM ka, nagalit sa'yo. Kita mo, BBM ka pala. Ano ngayon kung bumoto ako ng BBM? Ako nga, binoto ko nung panahon ni Duterte, si Miriam eh. Ako rin. Namatay. Kaya in-expect ko yung binoto ko, mamamatay din. Buhay pa. Diba? Ang ganda-ganda ng post ko. Wala lang, nagulat na lang ako. Sabi ko, ala, layo-layo naman ang post ko doon. Ano yung basher, ano nyo, ang gagawin pag may basher? Una, unfollow. Paturo mo kayo ha, pag hindi kayang i-unfollow, i-restrict. Pag hindi pa rin kaya, i-unfriend nyo, saka i-block. Tanong nyo ako bakit? Sabay-sabay. Bakit? Mas mahalaga ho yung kapayapaan sa sarili. Tama. Ganito yan eh. May naranasan ba kayong may kapitbahay kayong maingay? O yung asawa niyong may maingay? Di ba? Pag may kapitbahay kang maingay, di ba nakakatulil eh? Di ba? Nung wala siya, laging bukas yung bintana mo, bukas yung pinto mo. Pero nung naggagawa na siya, di ba, hanggat maaari, kung saan yung sign ng bintana maingay, sasara mo. Tapos pag nakita mo siya, sarado yung pinto agad. Ganun din sa buhay. At wag na wag pong papatulan. Taas ang kamay ng naranasang may nag-left the group. May nag-left the group sa GC. O wala kayong karanasan? Jesus sa school. Sa GC? Taas ang kamay. Nag-left the group. Oh, kahit anong GC. Hindi, of course, hindi lang dito. Taas ang kamay, may nag-left the group. O di ba pag may nag-left the group kasi hindi mo alam yung dahilan, di ba questionable ka? Laging ang tanong mo, bakit? Di ba parang kahit wala ka namang ginawa, parang ikaw yung apektado. Amen? O eto, pakinggan nyo. Pag may nagle-left the group, huwag yun na mong intindihin, nag-left na nga eh. Ibig sabihin kaya siya nag-left, hindi siya naging right. Amen? Kasi kung right siya, magtatanong siya. Or pwede siyang tanungin kung anong nangyayari sa kanya. Masakit na katotohanan na. Yung mga nagle-left na group, ina-update din ho niyan kung anong nangyayari sa group. Nagtatanong niya, anong pinag-uusapan sa GC? Merong ahas doon sa loob ng GC. I-screenshot niya yung conversation sa GC, ipapasa niya sa nag-left the group. Kaya yung nag-left the group, pag nakita mo, proud pa, updated ako. Ayaw mo na siya. Lagi natin tatandaan yung John 10:10, na parito yung magnanakaw, pag magnakaw, magwasak at pumatay. Pag yung mga tao na kasama natin, kay kamag-anak natin, kay community natin, kay ka-opisina natin, pag gumagawa yan ng division ako,
kailangan mo set boundaries. Amen? Alam mo na kakaiba yung utak, papatulan mo pa, pray for those. Pray mo yung basher mo. Ano yung pagdadasal sa basher? Ano, mamatay? Tumino. Pag-pray nyo ho yung mga basher nyo, ma-enlighten. Laging sinasabi sa mga opisina, kayang ituro ang skills, pero ang attitude hindi. Yes. Amen? Amen. Alam mo nang ganon, papatulan mo pa? Sa batas ng Pilipinas, ang taong mentally incapacity, pag pinatulan mo, Tinong ka rin. mas ka. Yes. Amen? Amen. Nakita niyo yung mga bashing sa Pilipinas? Grabe. Diba? Nakita niyo? Ito mga nangyari, mga nakaraan. Grabe yung, pag nakita mo yung mga basher, matutuwa ka no? Parang alam na alam yung lahat. Katulad ni brother, no? Tama na ba yung sinabi niyo po sa batas? Tungkol batas trapiko po yan. Oo, yung double lane, Double lane. na bawal tumawid. Bawal lumipat ng lane. Mag-serving. Lane, oo. Oo, dapat straight ka lang. Hindi, sabi na, buko ka, di ka marunong. Ano ba yung line na nasa gitna? Straight or? Straight. 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 O, hindi bawal. Kamote yung mga... Galit pa, tapos nung tama sabi mo, nung banda ko din, sabi ay, magreklamo daw siya, kaya tapos siya. Paano mo na tinapos? Sabi ko, bahala ka, magulog ka na. Sabi ko na yan. Ayun naman talaga ang traffic rules, di ba? Pag straight ang line, wide straight, Wala. bawal ka lumipad. Pag cutting yung line, Two lanes, two solid lines. two solid lines, Basta lang pa. lalo bawal. Nagtataka nga yung mga driver sa akin, ba't alam mo yung ano? Diyos ko naman po. Sabi ko, kahit naman ho preacher ako, kailangan may general knowledge kami dyan. O, ang pangit naman ho, di ba? Brother, dapat nagmumotor ka na. Hindi na, sabi ko, mas okay ho ako minsan nagko-commute. Kaya minsan pag may mga basher ka, ang sakit, no? Tapos ang bait-bait mo naman. Amen? Sinong naranasan dito ang bait-bait niya pero binas siya? Alam niyo kung sino yung mga basher? Tanong niyo kung sino. Sabay-sabay. Sino? Yung akala mo kaibigan mo. Basher yun. Kapag meron kang kaibigan na pinag-awayan nyo ay maliit na issue lamang, first and foremost, hindi siya talaga kaibigan. Kaaway siya. Nagtatago lang sa salitang kaibigan. Amen? Palakpakan natin ng malakas si Lord. Oh, kaya nga, promote what you love instead of bashing what you hate. O pag pinagbabash, ano nyo lang, hide nyo lang yung comment. Hindi nyo na patulan. Ako lagi ko sinasabi sa mga basher, mga hindi mahal yan ng magulang nila. Yung mga basher na yan, ako, mga kulang sa tulog yan, kulang sa pagmamahal, kulang sa bakuna. Pag nakita mo in person, yakapin mo lang sister ng mahigpit. Tapos gaya ng sinabi ko nung nakaraan, sabihan nyo na lang, memento mori. Natatandaan yung memento mori? Sabay-sabay, memento mori. Memento. Nakasaan? Oo, ano siya, search nila yun. Sabi mo sa akin, memento mori, brother. Pag sumagot yun, amen. Ang gulat sa'yo, ibig sabihin nung mamamatay ka rin. Paalala ni St. Francis yun. Kaya nga, you can be a beater and be blessed. Amen? Ang hirap na, mag-post sa social media. Na bless ka. Pero pag tinignan yung mga post mo, dami mong kaaway. Di ba? Alam niyo yung mga taong galit sa'yo, kahit anong gawin mo, galit pa rin yan sa'yo. Wala kang magagawa dyan. At tatandaan natin ang audience natin, hindi sila. Ang audience natin ay ang Diyos. Amen. Amen? Yes. O, etong katotohanan bago ko tayo magtapos ha. Sa totoo lang, kahit wala ka namang gawin, may taong magagalit sa'yo. Hindi mo maiintindihan ng tao. Yung gumawa ka ng mabuti, may nasasabi. Wala kang gawin mabuti, may masasabi. Yung nasa loob ka lang na bahay, pinag-uusapan ka. Lumabas ka na bahay, pinag-uusapan ka. Amen? Matutuwa ka nga, di ba, sa tao, minsan tahimik mo, nagkakape ka lang. Yung tao niya, araw-araw na lang, nandiyan sa labas, kape ng kape. Palitan mo, mag-beer ka naman. Kita mo, beer naman, beer. Lumabas ka lang, wala kang gagawin, wala kang Lumabas ang bahay. Tignan mo, wala nang ginagawa sa buhay, pabigat. At madalas ang basher, nasa loob ng pamilya. Amen? Taas ang kamay ng ayaw sa family reunion. Family reunion.
Di ba? Depende sa pamilya. May pamilya, di ba? Magkikita-kita kayo magkakamag-anak. Di ba? Lalo yung mga tito-tita mo na mga may edad na sasabihin sa'yo, "Uy, yung kaedad mo, may asawa na. Ba't ikaw wala pa?" Sagutin mo, yung kaedad mo nga, patay na eh. Ba't ikaw buhay pa? Di ba? Alam mo, minsan nakakansarap pumatol, pero pag titignan mo, ay, mag-glorify ba ito kay Lord? Di ba? Di ba? Lalo ko magugulat. Sabay-sabay nga po. 1, 2, 3, go! Think before you click. Sino nagsabi niyan? Si Howie Severino. Think before you click. Amen? Kung sa maliit na pamamaraan ng cellphone, makakapag-evangelize tayo, magiging catching yung mga announcement natin, yung mga video na pinakikita natin. Matagal na po ang 1 taon para muling mapuno ang lugar na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Lord.